mas maganda yung paliwanag ni Cayetano eh. Sabi ni Cayetano, so pinaniniwalaan ninyo yung may threat sa buhay ni President Marcos dahil sinabi ni BP Sara. Pero nakakalimutan ninyo, nanggaling yung sinabi ni BP Sara sa threat sa kanya. Ang nililinaw ni Cayetano, sino yung nag-threat? Sino naman yung ayon kay BP Sara na magpapagurgur sa kanya, 'di ba? Oh. Tama 'yun si Cayetano eh. Ang pinupunto din ni Cayetano, may gugurgur kay BP Sara. Pag nagurgur siya, eto gurgurin mo kasi sa implied na etong tatlong ito ang nagpagurgur sa akin. Yun yung punto dun. Ngayon, ang tanong, bakit hindi nyo inimbestigahan yung mga nagsasabi naman na sila naman yung gugurgur kay BP Sara? Bakit one way lang? Malinaw na po sa mamamayang Pilipino na magaganap lang po yan threat na yan ni BP Sara kung siya ay magugurgur. Ngayon, sino po yung nagsabi? Sino nga naman po yung pinagbibintangan nagugurgur sa kanya? Eto po, kaya po tinatanong nila, eto po yung itatanong po nila, tinanong po ni Alan Peter Cayetano, bakit hindi nyo rin iniimbestigahan yung gugurgur kay BP Sara, yung nagbabalak gumurgur kay BP Sara? Oh, bakit hindi nyo rin iniimbestigahan? Yun yung mahalagang tanong eh. Oh, ito pa isa. Ito yung sinabi ni BP Cayetano. The threat was pag pinatayin nyo ako, papatayin ko kayo. So kung hindi naman nila balak patayin siya, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think balak nga nilang ipapatay si Vice President. Okay, may maganda pa pong punto rito sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Dito na po muna tayo lahat kay Alan Peter Cayetano para hindi ko nababalikan si Alan Peter. No? May mga pinahayag din po si BP Sara. So ang tuntungan lang po nila, ito po yung mga tinanong natin, kasi siyempre hindi naman natin matatandaan yan. Kung ano-ano po yung pinahayag pa ni BP Sara. Kasi nagpakita po sila ng mga ibang video eh, di ba? Mga video na may mga sinabi si BP Sara, hindi lang kay BBM, lalong-lalo na kay Martin. So ang punto po nila lahat, yung threat ay mula po sa salita ni BP Sara, di ba? Kaya nga ang kino-question sa kanila, doon kay Lotok ba o Lontok? Kay Attorney Lotok, yung kanilang witness, ang kino-question, bakit parang selective yung pagpabor sa inyo na si BP Sara nagte-threaten, okay. Diyan po ako sa BGC, ma'am. Makikita nyo po ako riyan. Sa Biyernes ng umaga, maglalakad ako. Okay. Eto po, sa isang banda, may sinasabi rin po si BP Sara. Di ba? Laban kala Martin. So kung naniniwala po kayo, kung ang dahilan nyo po ng pagsasampa ng kaso kay BP Sara, yung mga sinabi niya, dapat sampahan nyo rin ng kaso si Martin Romualdez. Kasi may mga sinabi po si BP Sara na laban kay Martin eh. At si BBM, sampahan nyo rin po ng kaso. Hindi po pwede na, yun yung punto ni Cayetano eh. Hindi po pwede na yung ibang sinabi ni BP Sara, hindi nyo papansinin. Tapos yung sinabi tong laban kay BBM, yun lang ang sasampahan nyo ng kaso. Okay. No? So eto po, tignan po ninyo to.
yung mga sinabi, halimbawa, ito po yung mga pahayag niya pa kay BBM. Kakulangan o kakayahan at kompetensya. Hayagang sinabi ni BP Sara na walang kakayahan. Di ba sinasabi? Hindi marunong maging presidente si BBM. Ngayon, kung paniniwalaan nyo rin yung salita ni BP Sara laban kay BBM, dapat maging basihan din yung sinabi ni BP Sara na walang kakayahang mamuno si BBM ng impeachment kay BBM. Incompetent. Hindi siya marunong maging presidente. Yun yung sinabi ni BP Sara, di ba? Bakit ini-ignore nyo tong sinabi ni BP Sara? Ito yung sinasabi ni BP Sara na dinadala tayo sa impyerno ni BBM. Bakit hindi po pwede? Bakit hindi po pwede na gawin yung kaso rin kay BBM? Yung sinabi ni BP Sara na dinadala tayo sa impyerno. Ano pa? Yan, yung pagpupugot sa kanya ng ulo, di ba? Siyempre, laban kay BP Sara na naman yan. Pero imagination, ito po ang actual na sinabi, Imagine, ang sinabi ni BP Sara dyan, ini-imagine ko. Kaso na po pala yung ini-imagine. Hindi po pwedeng kaso yung ini-imagine. Okay. Ito pa isa, yung banta sa labi ni Pangulong Marcos. Tignan nyo, Tignan nyo sinabi ni BP Sara. Sinabi ni BP Sara na nagpadala siya ng mensahe sa kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Nagbabala siya na kung hindi titigilan ng administrasyon ng pampolitikang pag-atake sa kanya, siya mismo. So, inaatake siya politically. Bakit hindi nyo rin imbestigahan yun, si BBM? Na ginigipit, hinaharas, inaatake. Sabi ni BP Sara yan, hindi siya tinatantanan. Okay, eto mas malupit sa mga sinabi ni BP Sara. Control at hino-hostage ni Martin Romualdez ang pambansang budget. Matinding akusasyon to. Yes, ma'am. Yes, ma'am Josephine. Pwede po ako. 7 to 8:30. Yan. Political na natanggalin siya sa 2028. Ito ang mga sinabi ni BP Sara labang kay Martin. Inakusahan ni BP Sara sina dating Speaker Martin Romualdez at Appropriation Committee Chair Saldico na nang-hostage at nagmamanipula ng pambansang budget ng Pilipinas para sa kanilang sariling interes. Okay. So kung naniwala kayo kay BP Sara na talagang ipapagurgur niya yung si Martin at saka yung mag-asawa, dapat maniwala rin kayo kay BP Sara dito sa sinasabi niya kay Martin na nagmamanipula ng pambansang budget ng Pilipinas, no? Para sa kanilang interes. Dapat imbestigahan nyo rin si Martin at saka si Saldico. Bakit hindi nyo siya inimbestigahan? Batay sa sinabi ni BP Sara. Ang pinagbabatayan nyo yung sinabi ni BP Sara, ito pa isa. Binigyan din yan sunod-sunod na investigasyon ng Kamara sa pamumuno ni Romualdez laban sa kanya. Ang pag-usad ng kanyang impeachment ay walang ibang layunin kundi sirain at tanggalin siya sa karera sa pagkapangulo sa 2028 dahil siya ang kasalukuyan nangunguna sa survey. So lahat po to, pati impeachment, para lang po siya siraan at tanggalin sa pagkapangulo. Sabi pa niya, may video na yung mga kongresista na pumirma sa articles of impeachment nang hindi man lang ito binabasa kapalit ng umano'y alok na pera. So pinagbintangan niya rin si Martin na binabayaran niya yung mga congressman para lang siya ma-impeach. Di ba? So ano po ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, sinabi po sa mga video ni BP Sara na yung impeachment laban sa akin, binayaran ni Martin yan, kaya pumirma yung mga yung mga congressman na ma-impeach siya.
So kung kayo po naniniwala sa mga sinabi ni BP Sara na ipapagurgur niya si BBM, bakit hindi nyo rin imbestigahan si Martin na nagbayad sa mga congressman? Bakit hindi nyo rin kinasuhan sa NBI o imbestigahan? Yun yung punto ni Cayetano. Alin sa mga sinasabi ni BP Sara sa video, bakit kayo selective? Bakit yung gugurgurin lang si BBM, yun lang po yung gagawin yung batayan o gagawin yung ebidensya laban kay BP Sara? Ngayon, ang tanong, pwede ba gawing ebidensya laban kay Martin yung mga sinasabi ni BP Sara? Kay Martin? Malamang hindi nila gagawin yun na ebidensya yun. Bakit? Yun yung punto natin eh. Kung ang pinagbabatayan nyo, yung mga video lang ni BP Sara, yung inatter niya, yung sinabi niya na igugurgurin niya yung first family, doon na nga lang eh. Dapat imbestigahan nyo rin yung first family o first lady at si BBM na sila yung magpapagurgur kay BP Sara. Pero hindi nyo pinansin yun. Dahil ang focus nyo lang, idiin lang si BP Sara. Ang focus nyo lang talaga, impeachment. Wala talaga yung mag-imbestiga kayo, no? Ano yung pinagmulan yung threat din kay BP Sara. Yun po yung nagiging malinaw ngayon. May threat kay BP Sara, tapos trinetin daw ni BP Sara sige ma'am, mag-ano na lang po ako, Ma'am Josephine. Magla-live na lang po ako kung nasan kami dyan sa BGC. Doon na po mismo. Doon na lang po tayo mismo magkita. Matatanong nyo po yun kung saan po. Madali lang po maghanap sa BGC. Sasabihin ko po kung saan kami, saan ako, kung may kasama man ako. Yun na lang ma'am, para magkita lang po tayo. Sige po. Biyernes ng umaga na lang sa BGC. Okay, punta na po tayo rito sa... Yun yung punto natin, no? Huwag kayong selective. Kung gusto nyong gamitin yung sinabi ni BP Sara, gamitin nyo rin laban kay Martin. Kasi ang dami niyang sinabi laban kay Martin Romualdez, eh. Gamitin nyo rin laban kay Martin Romualdez. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi tatanggapin ng korte yung salita ni BP Sara laban kay Martin Romualdez. O, see? Pag salita ni BP Sara laban kay BBM, tatanggapin ng impeachment court. Pero yung salita laban kay Martin, walang tatanggap na korte. So kung hindi admissible yung sinabi ni BP Sara laban kay Martin, bakit magiging admissible yung laban kay BBM? In fact, inaamin ninyo na wala pa kayong nakikita hanggang ngayon na hitman. Wala naman kayong hitman eh, na nakita, napakita. Yun lang po yun, no? Kung hindi nyo po maipakita na may nakausap si BBM, kasi wala silang napapakita o ebidensya na nakita na nila yung hitman. Tandaan po ninyo, kahit na ano pong krimen, pag walang ebidensya, walang kaso. Hindi po pwedeng maging exempted kayo. Hindi po pwedeng maging exempted si BP Sara. Lalo na po si BP Sara, bakit po? Kasi po, binoto po siya ng tao eh. Kung sa pangkaraniwang Pilipino, halimbawa, pinagbintangan ako, pero walang ebidensya sa akin, di ba? Dapat makalaya ako. Yan pa kaya na binoto ng 32 million, ang sinasabi ninyo. Kahit walang ebidensya, dapat matanggal sa pwesto.